katanungan sa utak ko right now is, ang kakabal nga ba ng mga sinungaling ay mga magnanakaw? Hmm. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko aking kumaring Ulcho Maldita Hi, this is Alex at Brosas. inyo pong pinapanood ang The Hitty Show, Tariana Talakayan Showbiz Edition. At ang aming topic na bagot kaming pag-usapan, kaya lang kailangan pag-usapan kasi nga, tinabla na ni Paolo Avellino si Kim Chiu. Kasi nga, Mare, ano nga bang ginagawa ni Ginoong Avellino sa kasalukuyan? Ay, nasa ano daw, Paris, France, para sa shooting ng movie nila ni Nadine Lustre. Yes. Hindi pa namin alam ang pamagat ng nasabing pelikula. Pero sure na sure kaming nandun talaga sila sa nasabing bansa. Kasi nga, sa isang latest IG reel ni Paolo Avellino, pinapakita niyang nagjo-jogging siya sa isang street sa Paris. Na meron siyang hawak-hawak na gano'n habang nag-jogging. So, ano ba kasabi mo rito? Tabla nga ba talaga si Kimi? Or ito ay patotoo na talaga si Kimi, hindi naman talaga kagaling ang artista. Kaya, puro si Paolo Abilino na lang ang kanyang kapareha. Dahil, let's be blunt about it. If you're going to be paired with somebody like Nadine Lustre, alam mong hindi ka pwedeng tatanga-tanga sa pag-arte. At tiyak, maka-challenge si Paolo sa whatever are the artistic gifts na meron si Nadine. Tama? Eh samantalang silang dalawa, laki sila na lang sa apat nilang pagkakapareha. Ano pang growth? Maliban sa ang growth niya lang ata, magpakulot ng buhok, yung nagkakaroon siya ng bagong katauhan, o kaya paiklian ang buhok, at magsayaw ng ano-ano sa pole, artistic growth na yan para sa kanya. Pero hindi niya nauunawaan. Hindi niya ba napapansin na parang sa pamunuan ng kanilang mga karera, mas binibigyan ng chance si Paolo to grow as an actor than her? Dahil, for crying out loud, although all the 4 projects are successful, it still goes to show na nakabox ka pa rin sa iisang kapareha. Kahit pa isulat mo ang character development ng iyong character sa isang libro, isang aklat, still, you're still acting with the same person. So, what's going to happen to her? Alam mo clearly, Paolo is for growth. One, kasi nafe-feel na niya na nasaturate na ang love team nila, ang team up nila Okay. ni That ni girl. Kim Chiu. That girl. Di ba? Pangalawa, there's nothing new to explore on between them. Di ba? 4 na project na. Oo. Di ba? So wala namang tawag dito, yung huling project nila, which is about to air, that is all there is to it. It offers no more challenge. Kasi ini-ek-ek na lang na yung girl magaling. Hindi naman. Kayang-kaya siyang lamunin ang buhay ni Nadine Lustre. Correct. Di ba? Pangatlo, ibig sabihin, the girl is of no importance anymore to Paolo Abilino. Oo, kasi if she is of utmost importance to Paolo, he will not entertain even the thought Of being paired. being paired with another leading lady. But they are saying that kasi previous commitment raw yan ng former manager ni Paolo na hindi lang nagawa noon, kaya ngayon, kasi tapos na yung ginagawa niya with Kim, pwede nang gawin. Actually, aside from Nadine, may isa pa Hindi ko na alam kung sino yung girl, but hindi rin si Kim pa. Meron pa siya isang movie na gagawin. Actually yan, Mga previous commitment na rin ng the late Leo Dominguez. it's a litmus test Sa, to the tandem okay. of Kim and Paolo. Kasi, sa tingin ko it's a tawag dito, palpak move. Palpak move because? Di ba you were straddling on the popularity of the Kim Pao? Mm. Pataas na Di ba? And now, bigla mong in-stop. So, yung mga Kim Pao fans,
Di ba, they were disappointed, super Mm. disappointed. Yeah, Kung ano-anong I read your Oo, di column. ba, kung ano-anong mga pinagsasabi, di ba? Oo. Na hindi raw nakasuporta ng pelikula ni Paolo, Oo, ibo-boycott oo, nila, di ba ba? Oh. ganyan-ganyan. So, it goes to show, di ba, you don't fix something that is already working. Mm. Di ba, it's working. The tandem is working. Mm. Tapos biglang, di ba, it has not reached its zenith, Mhm. popularity-wise, ng tandem nila. Mhm. Papunta pa lang dun eh. Mm. Tapos biglang, di ba, Hininto mo sa hininto mo plateau. sa, hininto mo mid-air. Mhm. So, the fans are left hanging. Mhm. That is where that bashing came from. Mm. Di ba? Ako, basa ko naman doon, this is a calculated risk for whoever is planning Mm. the career of Mr. Avellino. Mm. Kasi sa akin, parang, since this is a previous commitment, Mm. pwede naman niyang hindi gawin actually. Mm. Pwede niyang, I'll just make solid my whatever you paid me. Mm. Di ba? Kung talagang ganun ka-importante yung love team with Kim. Mm. Kahit pa, di ba, for example, ayaw din ni Sharon sa Channel 5, she bought out her contract. Mm. Pwede naman yung i-buy out yung contract niya. Babayaran ko na siya solid yung binayad niyo sa akin. Mm. Pero, hindi niya sinauli, hindi nila inisip yon kasi nga, gusto niya ring makatrabaho si Nadine Lustre. Mm. At ang nakakatakot dito, at nakakatawa rin, pag yung movie nila ni Nadine ay naging critical at naging box office hit pa, Mm. at tiyak to, hindi to romantic comedy, Mm. di ba? Dahil di na gumagawa ng romantic comedy Yeah. si Nadine, parang lumevel ito doon sa mga Hello, Love, Goodbye in terms of popularity and box office, tapos critical review. Saan mapupulitin si Kimi? Sa kangkungan. Diba? Parang, pahinga na natin tuluyan, di ba? Pahinga na natin tuluyan. Saka nakakalungkot in a way, kasi parang panalig ang mga Kim Pao fans na forever sila. Yeah. Kasi nga, di ba, pinaniniwalaan na nila ngayon, na pinapakalat na nila na napapagawa na raw ng bahay. Ay. Diba? Sabi ng isang fan na Delulu. Oo. At pinapangalandakan nila na kinasal na daw sa Paris. Ay! Diba? At kasal na raw talaga. Ay! Kaya, wala nang ebidensya. yun ang walang resibo. Diba? Yun ang sinasabi nila. Mm. Yun ang lalabas very, very soon. My At God. pinagdidiin nila talaga na career move lang kay Paolo to kasi nga previous commitment. Yun nga eh. Don't you get it? Career move kay Paolo. Kasi gusto pa ni Paolo mag-test ng waters. Gusto niya mong makita kung saan ang igting niya sa pag-arte. Si Paolo nag-grow. Tapos yung idolo niyo, pabebe pa rin ng pabebe. Aray ko. Bakla-baklaan pa rin sa It's Showtime. Tapos arte pa rin na parang she is God's gift to Paolo Avellino. For all we know, gumising nga kayo mga maruha. At saka daw diba, nabasa ko yung comment na, naku, our idol is napakayaman. Ang daming properties. Diba? Here and abroad. May condo, may bahay bakasyon, chuchu. Bakit naloko? Ng supatid. Yes. Diba? Sabi naman nila, kasi kapatid, pinagkatiwalaan niya. Diba? Sister niya yun eh. Mm-mm. Diba? So, ang gusto lang namin ipunto, hindi perpekto ang mga idolo nyo. May mga palpak rin sila, may pagkakamali rin sila, at dumarating na ng panahon na talagang di gamble. At saka hindi Alam mo itong mga fans na ito, dahil delulu sila, yung mga resources nila, talagang ibinubuhos nila sa mga sa mga Kim Pao friendly writers. Diba? Yes. There are rumors I'm not saying it's a fact, na talagang kung ano-anong binibigay dun sa mga writers para halos araw-araw ay itapik ang Kim Pao. At ipagtanggol ang Kim Pao. Di ba? Well, yung aspect na yan, naunawaan ko yan because they want to perpetuate the legend, the iconic stature of the love team. But at the end of the day, there will always be cracks. At the end of the day, there will always be holes. And at the end of the day, truth always comes out
no matter ano man ang gawin nyo para pigilin ito. Tama ba ako, sis? Yeah, tsaka hindi eh. Ang gusto ng mga fans, idikta ko anong dapat sabihin Mm. na maganda sa idol nila. Mhm. Ay, di ba bumili kayo ng network? Bumili kayo ng dyaryo, you publish your own newspapers, di ba? Mm. You open up a YouTube account dedicated solely to Kimpaw. Kimpao. Gawa kayo ng propaganda channel. Yun pala ang gusto Oo, nyo di eh. ba? Kasi lahat ng kumontra doon sa idol nila, binabash nila. Mm. Di ba? Bakit perfect ba yung idol nyo? Ako Di ba nagkakamali? even if they made us, Diba? even if i-bash nila ang i-bash, ang gusto nilang i-bash, hindi na napapagtanto na yung ginagawa nila gives more premium and more relevance and more credibility and more authority to the people that they are bashing simply because totoo yung sinasabi ng mga binabash nila. At saka, Pag mumukha ka lang kawawa, aanga-anga. at saka at the end of the day, you're just fans. Mm. Yun lang. And on that note, inaanyayahan po namin kayong manood sa aming Jerry Turata YouTube channel at sa aming Facebook pahina. Ipinapalabas po ang Kriti Show tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon. Ako po si Arwood Ignacio, ang diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. At salamat po sa panonood at pagsama sa amin sa Kriti Show. Tarayan at Talakayan Showbiz Edition. Magandang Sabado po sa ating lahat.